Bisa ka na chocolate. Ang ate, ang ganahan ng chocolate. Ate na lang. Sige. Ate na lang. Okay. Easy do. Kay mama para kay ate. Say thank you. Say thank you. You say thank you. Ano? Nakikita na siya. Ate na lang. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte dito po sa Banahaw National High School, dito po sa Baybay City sa Leyte. At talagang dinumog rin po siya doon mga kababayan. Hiyawan yung mga tao doon. By the way, itong Baybay City ay medyo malapit lang from Ormoc mga kababayan. 51.7 kilometers away from Ormoc City. Approximately mga 1 hour yung biyahe niya from Ormoc City to Baybay City, Leyte. Actually, inamin naman ni VP Sara na last time na pumunta siya dito ay since 2016 pa nung nag-campaign si dating Pangulong Duterte noong 2016 nung tumakbo siya at sinamahan siya dito nila VP Sara kaya nakapunta na siya before dito sa Baybay City sa Leyte. At sa Ormoc naman ay nakailang beses na po atang nakabalik si VP Sara doon sa Ormoc City mga kababayan hanggang Palumpo na pumunta nga si Vice President Sara Duterte doon sa Ormoc at pumunta pa ng Kalangaman Island at maging dito sa Biliran nung time na yun mga October ata yun of last year. At itong pagbisita ni VP Sara dito sa Banahaw National High School mga kababayan ay para mag-attend dito sa imbitasyon nga sa kanya ng mga kinaukulan ng school na nag-imbita sa kanya na dumalo dito sa kanilang brigada eskwela ngayong 2026 na school year mga kababayan. At namahagi rin po si VP Sara ng mga pagbabago bag para sa mga estudyante at groceries para sa mga teachers naman mga kababayan. At pagkatapos po ng programa nila doon sa Banahaw National High School ay nagsagawa rin po sila ng mga tree planting naman mga kababayan. At kahapon nga ay pumunta nga po dito si VP Sara naman sa may Pandakan, Manila mga kababayan na kung saan ay namahagi rin po siya ng mga kunting tulong para sa mga residente ng mga taga-barangay 844 Pandakan, Manila na kung saan ay talagang nasurpresa rin po yung mga residente doon dahil pinasok ni VP Sara yung mga looban, yung iskinita papuntang looban at dumungaw siya doon sa pintuan. Nagulat yung may-ari ng bahay tapos nakita niya si VP Sara pala kaya nagtilian tuloy yung mga tao doon mga kababayan. Nakakatuwa yung ginawa ni VP Sara kahapon doon sa looban na talagang nasurpresa, nagulat yung mga residente. Hindi siguro nila inakala na si VP Sara dumaan doon sa looban na maliit na eskinita. Noong March yata yun mga kababayan, yung graduation doon sa Kananga National High School ay bumisita rin po si VP Sara doon sa kanilang graduation na kung saan ay namahagi naman siya ng mga lechon manok doon sa mga graduates mga kababayan. So itong Kananga naman ay part ng congressional district ni Congressman Richard Gomez naman mga kababayan. Although hindi naman po magkalayo itong Kananga Leyte at ang Baybay City Leyte kasi magkadikit lang naman itong distrito mga kababayan. At sa aking opinion kung siguro hindi pa nagdeklara si VP Sara na tatakbo sa 2028 ay malamang mas marami pa siyang mga napupuntahan na mga nag-invite sa kanya kasi sabi niya ni VP Sara nung inamin niya na since simula na nag-declare siya na tatakbo siya ay maraming mga nag-cancel nga doon sa kailang mga nauna ng engagement sana mga kababayan. At naintindihan naman ni VP Sara yung sitwasyon nila kasi may mga nagsasabi na
ginigipit di umano no yung mga ganon at umiiwas lang si VP Sara at umiiwas na rin yung nag-invite sa kanya kaya mas okay nang i-cancel na lang yung event no para hindi rin po sila maapektuhan dito nga po sa nangyayaring kaguluhan no itong politika sa ating bansa ngayon na medyo masalimuot talaga mga kababayan at talaga makikita natin na umabot na sa personalan yung mga atake ngayon no sa Senado yung nangyari ngayon sa Senado personalan na yung mga senador hindi na po gaya dati na talagang trabaho lang walang personalan pero ngayon iba na po ang takbo ng mga senador mga kababayan at halatado naman kung sino po yung talagang mga senador or grupo na gusto yung katotohanan na maipalabas at kung sino yung mga grupo ng mga senador na pinagtatakpan nila yung katotohanan na ayaw ibulgar no yung mga totoong nangyayaring nakawan dito sa ating bansa mga kababayan at balik tayo dito kay VP Sara no at sa kabila ng mga kaliwat kanan ng mga pambabatiko sa kanya lahat ng mga machinery ay ginamit para siraan siya at still patuloy pa rin po siyang talagang mainit na tinanggap or tinatanggap ng mga taong kung saan po siya nagpupunta mga kababayan. Kahit dito sa Pandakan kahapon ay talagang nagsigawan rin po ng mga Duterte yung mga tao no. At knowing yung Pandakan nga ay baluarte nga yan ni Congressman Benny Abante no dito sa 6th District ng Manila. Pero yung mga tao ay nagcha-chant silang Duterte mga kababayan. At lalo na pag sa Visayas at Mindanao area talagang hindi magpapatinag no yung mga supporters diyan ng mga Duterte mga kababayan. At kahit maliit yung area no kasi ay nasa bundok or nasa malayo na sa Kabiasnan ay talagang sulit pa rin yung suporta ng mga tao kay VP Sara no mga kababayan. At kahit po siya kahit saan siya magpunta kahit mapa-syudad man yan or sa kabundukan no may kalsada o wala ay talaga makikita naman natin si VP Sara naglalakad talaga yan no na kahit hindi simentado yung daan or kahit bundok puro mga kahoy pa yung mga daanan no puro masukal. Tulad nga po nung nagpunta siya sa Samar mga kababayan no nung nakaraang taon. Kaya ito po yung mga example na itong leader na ito na hindi maarte no. Ito ang dapat nating suportahan. Walang halong kaplastikan, hindi lang po tuop, hindi po siya nagbubuhat ng mga hollow blocks, hindi po siya nagsisibak ng mga kahoy para lang sa pictorial, hindi po siya naguhugas ng isda, mga ganun, walang ganun kay VP Sara no ng mga effect doon sa mga ibang mga kandidato no tuwing eleksyon mga kababayan no. Nakikita naman natin yan sa mga propaganda nila sa kailang mga advertisement na kunwari para sa mahirap sila pero pag nanalo na ay wala naman mga kababayan nagnanakaw naman pala silang lahat. Kaya talagang dapat mag-ingat po tayo sa ating mga iboboto no ngayong 2028 dapat magising na yung mga Pilipino. Itong mga nakatanggap ng maleta ay wag na po nating suportahan pang muli no. Wag na nating hayaan na pag nakawan tayong muli itong mga taong ito mga kababayan. At isa pa sa aking naobserbahan dito mga kababayan no itong kay VP Sara kung saan man po siya nagpunta ay wala po talaga siyang bitbit na mga media no or mga mainstream media kung saan man po siya bumibisita no. Kaya tuloy yung iba ay sinasabi nila wala daw pong ginagawa si VP Sara, walang balita kasi wala po siyang mainstream media na bitbit no unlike doon sa ibang mga politiko na pagbigayan ng mga ayuda ay talagang grabe yung mga media sandamakbak talaga yung bitbit mga kababayan. Pero si VP Sara ay tahimik lang po talaga yung kanyang mga galaw no. Yung mga picture, yung mga video ay galing po mismo sa mga tao na nandoon sa mga lugar na iyon no mga kababayan. At nababalitaan lang natin dito sa mga social media na ay may ganun palang project or ginagawa si VP Sara kasi wala nga po siyang bitbit na media mga kababayan no hindi po siya ganun unlike doon sa ibang mga politiko. Kaya ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa pagbisita ni VP Sara dito sa Baybay City sa Leyte kaninang umaga. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.